Hello, Ate Kayan. Hello po, Kuya Les. Kamusta? Hi, Kuya. Kamusta? Thank you. I'm Mabuti a naman. bit nervous. Bit nervous. Yes. Okay. Bilang isang Kristiyano na alam natin na tayo ay napakahalaga sa pagmamahal ni Kristo, we are blessed, we are redeemed, we are secured, and we are owned by the Lord. How we should respond bilang tao na nauunawaan natin yung katuruan niya. Bilang anak po ng Diyos na tumanggap po sa Kanya, siguro po yung pagsuserve po sa ministry, kahit sa simpleng paraan, kahit sa maliit na paraan, para papurihan at i-glorify po si Lord. Yun po yung isa sa response mo bilang isang anak ng Diyos. Kasi po wala namang malaki o maliit para papurihan po ang Diyos. Tapos dati nga po, parang yung sinasabi po nila na chairperson ka lang. Parang yung bonsai Christian na sinasabi nila. Pero lalo na ako, mahihain talaga ako. Natatakot akong humarap sa maraming tao. Pero nung nandito na ako sa BNE, parang unti-unti, pag talagang nahipo ka na ng Panginoon, ikaw na nakakapag-MC na ako, uma-attend ako sa mga Bible study, at nakapag-facilitate na rin ako ng Bible study. Iba yung pakiramdam po. Ang nauunawaan ko po is, we are important sa ating Panginoon because He has redeemed us. Yun, binigay niya yung kanyang buhay for us. Na-save tayo. He saved us from our sins. And yung bilang isang Kristiyano, ang response doon is to walk faithfully with the Lord. And ito nga yung book Ephesians is, binibigay na niya sa atin yung katuruan which we should follow. Yun nga na we should be obedient kung ano yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sa buhay natin dito sa lupa, kagaya sa ating bansa, we have the rules and regulations na sundin natin para hindi tayo mapahamak. And these teachings na binigay sa atin ngayon is the mas importante pa yon, that is the guidelines on how to live as a Christian. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang sa ganun ay tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. And bilang nakakaunawa at bilang nakakapag-aral na sa ating sa salita ng ating Panginoon, ang masasabi ko lamang ay dapat maging faithful and mag-obey tayo sa lahat ng mga ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Nawa ay lahat ng mga natutunan nating mga aral, nakikinig na, napakinggan nating mga aral ay isa pamuhay mo sa nawa po natin. Gamitin natin yung mga aral na yun upang maging gabay natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano naman yung message na masasabi mo to those who are out there na hindi pa nakakakilala kay Lord? Yung message na maiiwan mo doon sa mga tao na alam mo na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Siguro po, ito na po yung panahon para magbalik loob po sila sa Panginoon. Hindi naman po yung buhay natin dito sa mundo yung kailangan lang nating ayusin, pati yung spiritual life po natin. Di po ba? Kasi iba po pag nasa sa feeling ka na ng Panginoon, pag sinusunod niyo po siya, you are guided. Yung napapalayo ka na sa makamundo, yung parang ako bilang nurse, di ba, sinusunod ko yung procedures and policy po namin. Parang ito, dito sa BNE, pag sinusunod niyo po yung katotohanan, you are guided by the truth. Kung may mga pagkakataon na mag-invite po sa atin, na umattend po tayo sa panambahan, ay nawa po, kunin natin yung pagkakataon na yon upang sa ganun ay magkaroon tayo ng opportunity na makapakinig din ng mga salita ng ating Panginoon upang sa ganun ay magkaroon tayo ng chance na mapalapit po sa Kanya. And alam ko naman po ang Lord, siya ang gumagawa ng way talaga para po tayo ay mapalapit sa Kanya. Parang sa personal kong experience, may ibang tao siyang ginamit, hinipon niya yung puso ng tao na yon para po ako ay imbitahan na umattend ng service. And mula po doon ay paunti-unti
nagkaroon ako ng strength o ng lakas ng loob na lumapit muli sa ating Panginoon. And yun, nakapag-aral ng kanyang mga salita na patuloy kong ginagamit o ginagawa ko siyang guide para po mabuhay sa pang-araw-araw. I was once ganun din po. But sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, once na somebody na i-share po sa atin about the gospel, sa kabutihan ng ating Panginoon, make sure na we should be part of a church kasi sa simbahan natin yun matututunan lahat. But not just attending the service, but we should be attending also like the Bible studies kasi doon natin mas mauunawaan at makikilala ang ating Panginoon. And once you know the characteristic, who the God na sinasamba natin, doon po mag-uumpisa po lahat yun.